Welcome sa panibagong vlog. I'm J. Michael. And for today's video, pag-usapan natin ang dalawang scooter na inilabas ng Kymco Motorcycle Philippines. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat dahil na-invite tayo sa kanilang unveiling ng dalawang scooter. Ito ang Skytown 150 at ang bagong version ng Like 125S. Alright? So unahin na muna natin ng Skytown 150. Ang kanyang specification, unahin natin ang engine. So meron siyang 150cc na displacement. Fuel injection, meron siyang air cooling, at ganun din SOHC 4-stroke single cylinder. At ang kanyang max horsepower ay 8.4 kW at 7,500 RPM. Ang kanyang max torque ay 11.9 Nm at 6,500 RPM. So dako tayo sa kanyang bigat. Meron siyang wet weight na 126 kg. Meron siyang haba na 1,940 mm at ang kanyang lapad ay 750 mm. At ang kanya namang length o yung height ay 1,340 mm. Meron siyang seat height na 770 mm. Pabor na pabor sa ating mga Filipino height. Napakababa ng kanyang upuan. Yung kanyang wheelbase ay 1,320 mm. At ang kanyang fuel tank capacity, meron siyang 7 liters. Alright? At yung kanya namang compartment ay umaabot ng almost 25 liters yung capacity. At puntahan natin ang kanyang suspension. Yung kanyang front suspension ay telescopic. Yung kanyang rear suspension ay double swing. At yung kanyang size ng gulong sa harapan, meron siyang 110, 70 at 14 inches. At medyo may kalakihan naman ang diameter o yung rim sa likuran. Meron siyang 130 na lapad, 70 at R13. Yung kanyang front brake system ay disc at meron na siyang ABS. At syempre, meron na ring ABS yung kanyang rear brake system. So meron siyang pearl black, meron siyang golden brown, at meron siyang pearly white. So meron tatlong color variant na pagpipilian. So sa halagang 118,500, meron ka ng double disc brake harap at likod. Meron pang ABS. Alright? At syempre, para makompleto ang ating pag-attend sa unveiling, nag-test ride na rin tayo ng Kymco Skytown 150. Medyo maliit lang yung test ride area, pero ang isang napansin ko kaagad is napakaganda niyang i-banking. Malaki yung kanyang turning radius, kaya swak na swak ito sa mga singitan or sa traffic, madali kang makakalusot. At ganoon din, medyo compact yung body niya, hindi siya malapad. Kaya hindi ka mag-aalala na baka sumabit ang inyong mga panggilid o yung mga gilid ng motor mo sa ibang mga sasakyan during traffic. At yung gusto ko talaga dito is yung kanyang kulay, solid color, walang masyadong decals o walang masyadong kakaibang sticker. Napaka-elegante ng kanyang forma. Yung side mirror, maganda din yung pagkakagawa. Maganda yung reflection niya. So wala siyang magnifying kapag tumitingin ka sa side mirror mo para makita mo yung likuran. Napakaganda ng kanyang design, LED na lahat ng ilaw.
At ganun din yung kanyang brake light. So yung kanyang signal light sa likod at sa harap, hindi tayo sigurado kasi nasisilip ko meron siyang bulb type pa rin siya. Pero maganda dito yung kanyang meter panel ay digital na lahat siya. So fully digital. Lahat ng information na kailangan mong malaman, makikita mo sa kanyang digital meter panel. At ang maganda pa nito, napakaganda ng suspension dahil dalawa ang suspension sa likod. Kaya pabor na pabor sa mga bangkingan at ganoon din kapag meron kang OBR. So sa presyong SRP 118,500, kayo na ang mag-decide. So ito yung panlaban ng Kymco sa mga naglalabasan din na mga bagong scooter ngayon dito sa Pilipinas. At para sa personal kong opinion, gusto ko yung kulay na puti kasi mas mukha siyang malaki at napaka-elegante niya at ganoon din hindi siya madaling magasgasan or hindi makikita yung mga scratches niya. Pero sa pintura niya, glossy yung mga kulay niya kaya nagustuhan ko.